Welcome to GFCF Church. My name is Ivy, and we are blessed to have you here with us. Before our service starts, reminder lang po, let us all set aside any distractions and focus on the Lord. And for those watching online, please follow our social media pages, like and share to your family and friends so we can worship the Lord together. Let's come together and open our hearts as we joyfully lift our voices to praise and worship our Lord Jesus! Be the center of our church. Amen, amen. Magandang umaga po sa lahat. Good morning, people of God. Let's all stand up as we worship our living God today. Sa mga nasa online na nandito po sa ating worship center, are we excited to praise our Lord? Are we excited to praise our Lord? Amen. Come, let's all stand up as we prepare our hearts, giving thanks to our Father. And today is not just an ordinary day, but a special day. Dahil hindi lang ito basta araw na pagpupuri natin sa Kanya, kundi pagpapasalamat dahil binigay niya sa atin ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus. Do you believe that? Sinabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, "For unto us a Savior is born. He is a wonderful Counselor, mighty God, and everlasting Father." Amen! Worship you, Jesus. We lift our voice to you. Hallelujah. Open up the heavens as we worship your name. Oh, come, let us adore you. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore the Lord. Let's sing again. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Yeah. Jesus.
Come on, let's sing it out. Angels, angels we have heard and high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. They sing Gloria, Gloria in excelsis Deo. Jesus, come on, let's worship Him. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire the heavenly soul. Sing Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sing glory, glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever. For all of His unfailing love, glory to God in the highest. Sing glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever. For all of His unfailing love, glory to God in the highest forever. Come in Bethlehem, come to Bethlehem and see Him whose birth the angels song. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn. Sing Gloria, Gloria in excelsis Deo. Sing Gloria in excelsis Deo. Yeah. Sing glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest. Once again, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever. For all of His unfailing love, glory to God in the highest forever. I thank God. I want to sing it. Whoa. I thank God. Hey, hey, hey. Whoa. Come on, church, you know this song. Wanting into the night, wanting a place to hide this weary soul. This tried with all my head. With the fight, I'm slowly drifting. Oh, vagabond. And just when I run out of road, I met a man I didn't know. And he told me that I was not alone. Are you ready, John? Say it. Pick me up, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God.
you just can keep on moving. No, you ain't welcome here. Now till I walk, now till I walk the streets of gold. I'm singing about you, save my soul. Swing my tongue, smile is way back home. Turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Whoa, let's declare hello's another one. Hello's another one. Hello's another one. Thank you, Jesus, for saving us, for coming into our lives. Hello's another one. I am free. Yes, I am. Hello. Hello's another one. I am free. Yeah, because turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Whoa, we thank you, God. Whoa, let's give glory to God. Sing glory to God. Glory to God, glory to God in the highest forever. His God is unfailing love. Glory to God in the highest forever. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever. His Son is unfailing love. Glory to God in the highest forever. Jesus. Worship you, Lord. Thank you, Lord. Come on, let's worship Him. Let's sing Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. He's the Lamb of God. Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning sun. Oh, the heavens shout your creations bows to worship you. Let's sing wonderful. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted. How wonderful, how wonderful, how beautiful.
and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. Let's take this moment. Let's take this moment and sing this song. And I will sing. He never leaves us nor forsakes us. He's faithful to us from the day that we are born. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Now we sing, and I will sing forever. Jesus, I love you. Love you, Lord. Jesus, I love. With the last time we sing. And I will sing forever. Jesus, I love you. We love you, Lord. Jesus, I love. And I will sing, and I will sing. Let everything that has been, for His word to be praised. Jesus, I love. For everything that He has done in our lives. Jesus, I love. For everything that you are to us. I will sing, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Wonderful, wonderful, beautiful, the name above every exalted, wonderful, wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. We fix our eyes to you, the author and the finisher of our faith. For all team, the glory and honor, the name above all names, Jesus the Messiah, King of all kings, be exalted high, be exalted
You're the name. Be exalted, Jesus. Oh, be exalted. Heavens, as the glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is We lift you up. We lift the name above all names. Your name is power. In your name there is freedom. In your name there is healing. In your name there is restoration. In your name there is forgiveness of our sins. Lord, nagpapasalamat po kami sa pagmamahal ninyo sa amin. None of us here deserve it. Wala pong karapat dapat makatanggap ng inyong biyaya, ng inyong pagmamahal, ng inyong habag. Maraming salamat po dahil pinili niyo po kami. Lord, most of the times, we take this for granted. Yung buhay na binigay niyo po sa amin. We take this for granted, Lord. Nakakalimutan namin ang aming Creator. Nakakalimutan namin ang aming God na nagbibigay sa amin ng hininga para makakilos kami, para makabangon sa aming mga higaan, para magawa ang aming mga gusto. Kahit na sa mga oras na kinakalimutan namin kayo, nagkakasala po kami, hindi po kayo nagbabago. This day, Lord, allow us para alalahanin muli ang mga kabutihan ninyo sa aming buhay. In that way, nagkakaroon muli kami ng pag-asa. Nagkakaroon po kami ng lakas. At nagkakaroon po kami ng kagalakan. Dahil ang aming Diyos na sinasambay buhay. Siya'y makapangyarihan. Siya'y hindi nagbabago. Siya'y mapagmahal, mapagpatawad. At hindi basta-basta nagagalit. Dahil ang aming Diyos ay mahabagin. At punong-puno ng biyaya. Thank you, Father God. Thank you for sending us your Son. For giving us salvation. For those who believe in Him will not perish, but have everlasting life. And you have come so we can have life that is abundant and full. Today, Lord, allow us to honor you, to adore you, to put our faith in you, to put our trust in you, that whatever happens, kahit may bagyo, kahit may ulan, kahit may lindol, kahit na may shaking na ginagawa ang devil, hindi kami natitinag. Patuloy kami magpapasalamat, patuloy kami magpupuri, patuloy namin titingalain ang aming Diyos na nakatingin sa amin, na nakahawak sa aming buhay. And everything will be okay. Because victory is in your hands, oh God. We worship you. We praise your name, Jesus. For you are the Prince of Peace.
You are the Lord of Lords. Father, mighty God, who's worthy to be praised. Jesus, I will sing forever. Jesus, I love. When was the last time we say this? Jesus, I love. Let's grab this moment and sing it. I will sing. Now, He's the lover of our soul. Forever. Jesus, I love. Jesus, I love. I will sing. Now is forever.
wanna bless you a Merry Christmas. I wanna bless you a Merry Christmas from the bottom of my heart. With the last time, I wanna bless you a Merry. Come on, patiin natin mga katabi natin. wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas, everyone. May the peace and the love of God be upon us all. In Jesus' name. Ito pala daan eh, no? O, doon sa balcony, pa-open sa balcony iba. Pa-open sa balcony iba. Open sa balcony. Punong-puno tayo rito. Ano yung sa balcony yan? Ah. Okay, okay, okay. Ayan. Oh, kalma lang, kalma lang, kalma lang, kalma lang. Relax, 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 relax. Parang may echo tayo. Okay, praise the Lord. Merry Christmas. Palakpakan nga natin si Lord. Ang baga, ang hina, lakas natin. Jesus is the reason for this season. Amen? Ang dahilan kung bakit meron tayong ganitong mga pagsitipon at pagsasalo at pagsasaya, dahil kay Lord. Amen? Kaya dahil sa mga bagong regalo at mga bagong masasarap na pagkain at magagandang damit. Hindi yan ang ating pingangalandakan dito sa ating sambahan. Amen? Kayo ba'y handa nang makinig ng salita ni Lord? Parang nandun pa kayo sa ilalim ng inyong mga kama at nakatalukbong ng inyong mga kumot, giniginaw pa yung iba. Ready na ba? Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na ikaw ay buhay. Kasama ka namin dito. Sa magitan ng banal na Espiritu na siyang sumasakop sa aming mga pananampalataya at pananambahan sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Ama, na ikaw ay buhay at binabago mo ang aming mga puso. Yung dating matataas, salamat, Lord, bumababa na. Yung dating matataray, salamat, Lord, bumabait. Yung dating mayayabang, salamat, Lord, nagiging humble na sila. Kami lahat, baguhin mo, Lord. Kasi walang kwenta po itong aming pagkaaral, pagtitipon, kung ang puso namin hindi naman nababago, pati ugali namin, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, tulungan mo kami, Holy Spirit. Amen. Yun po yung ating panghimakas. Pakitranslate na lang doon sa mga Nihonjin, hindi natin maano to eh. Hindi tayo makarekta ng todo-todo kasi magdidetour pa tayo pagka ini-English mo, tatagalogin mo, Japanisin mo pa eh. Kaya hindi tayo makarekta, di ba? 120, takbo natin ngayon. Ready na ba kayo? Okay. Walang minor-minor to, dire-diretso tayo, ha? Praise the Lord sa buhay ng lahat.
Dalawang klaseng mananambahan, isang peke, isang totoo. Saan ka dyan? Grabe, totoo lahat ah. Sana all. Dito, totoo. Dito, ano ba? Totoo rin. Sa gitna. O, totoo. Pag-usapan natin. Christmas is about worship. When the Magi came to Jerusalem because of the star that guided them, it stopped at the manger wherein the child was laying and together with the first family, or whole divine family, Joseph and Mary. And they bow down before the child and give gifts. Gold, frankincense, and myrrh. Mamahalin po yung regalo. Hindi yun pipitsugin, mamahalin yun. Kaya sa Pasko, mamahalin lahat. Ang buhay natin mahal. From the word mahalaga. Niligtas ni Lord yan para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tapos binawalang halaga mo yung buhay mo. Isa ka pa. Parang wala kang halaga sa oras mo. Wala kang halaga sa treasure mo. Ang dami mo namang Louis Vuitton, bili ka pa ng bili. Pamigay mo dahil sa walang bag. Oh, malaki nang umi-amen doon. Walang bag yung isa doon, bigyan ng bag yun. Bigyan ng jacket. Marami tayong surprises mamaya. Bro, pasok tayo. Anak ng mga pagpapala. Andiyan na po tayo. Okay, let's go to the Bible. Are you ready to receive the Word of God? After Jesus was born in Bethlehem. Bethlehem means the house of bread. Sa bahay niyo ba, maraming tinapay? O walang bread? Masi, marami ba pang bread? Bethlehem means the house of bread. Who is the bread of life? Kaya whosoever believes in Him will never go hungry. Hungry of what? Hungry sa pansin. Hungry sa validation. Hungry sa papuri. During the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem. Alam niyo ba yung east na yan? That is a modern day Iran o yung Persia. Magi means wise men. They are the people who study stars and constellations. They know earth science and geography. They study prophecy and philosophy. They are the counsel to the kings. Matatalino ho itong taong to. They consulted scriptures and they found out that the Old Testament scriptures, it deals and says about the coming Messiah. And the stars, according to this verse, ask, where is the one who has been born King of the Jew? We saw his star when it rose and had come to worship him. Ang nakita lang nila yung star, hindi pa yung baby Jesus, hindi pa yung bata. Star pa lang nakikita niya. O kayo, nakakita na ba kayo ng star? Maliban yung pagsapak ng asawa nyo sa mata nyo, nakakita kayo ng star? Pag nakikita nyo yung mga superstar nyo, nagtititili kayo. Yung mga megastar nyo, overjoy kayo. Pag si Jesus Christ tinatamad, hindi makapalakpak. Why star is superstar? Bakit yung mga celebrity superstar ang tawag sa kanila? Bakit? Kasi nagniningning yun eh. Tingnan mo yung katabi mo, nagniningning ba yan? O mukhang maputla, mukhang gutom na yan. Kaya kayo pinapalakpakan, kaya kayo tinatanggap at minamahal dahil nagniningning kayo. Nagniningning ba buhay ninyo? Let your light shine before man so that the Lord will see your good works and glorify your Father which is in heaven. Pag hindi ka nagniningning, ibig sabihin, uling ka lang, ang dilim mo.
Kaya ang Kristiyano dapat nagniningning yan, hindi lang Pasko. Araw-araw. Kaya kami namahal, kaya ka pinupuntahan, kaya ka kinakaibigan ng marami dahil nagniningning ang buhay mo. The stars representing glory. And these stars, according to science, it is a conjunction of Jupiter, Saturn, and Mars during the 6 BC AD. Kaya kakaiba po yung stars na to, malaking malaki, nakikita ng mga tao from Far East, and they decided to follow the stars. Hindi ganito, ordinary stars lang to peke ito Symbolizing stars. And they followed. Their intention is to worship. Kilala ba nila yung Misaya na ipapanganak para sa kanila? Hindi naman sila taga-Israel. They are foreigners. They are Gentiles. They do not belong to the house of Israel. And yet, their intention is to worship. Ikaw, ba't ka nagpunta ngayon dito? Anong intention mo? Ha? Hindi, may pagkain daw. Meron daw lechon manok What is your intention to come to church? Hindi, may celebration You go to God, you go to church, you go to Jesus to worship Him. Not to just simply fellowship and do something good with your friends. They came to worship Him. Let me continue. When King Herod heard this, he was disturbed. Saan ka ba nakakita nito? Hari. Nung nadinig niyang merong haring darating, naaligaga na siya, nataranta na, natakot na. And all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and the teachers of the law, he asked them, where is the Messiah was to be born? In Bethlehem, in Judea. They replied, for this is what the prophet has written. Why are you disturbed? Kaya kang aligaga dahil meron ng gustong pumalit sa'yo. Meron ng umasapaw sa papel mo. Natatabunan ka na. Naaapakan ka na at naibababa ka na. People are disturbed. Marami rito disturbed Bakit? Ayaw mo malagpasan Dahil gusto mo mas maganda kilay mo kaysa sa katabi mo Gusto mo mas mayaman ka kaysa sa kapitbahay mo Gusto mo mas magaling ka kaysa doon sa katabi mo Sa totoo lang, maraming disturbed ngayon sa panahon na to Ang gaganda ng damit nyo, pagpapaganda ka dahil gusto mong matalbugan yung isang kapitbahay mo Ha? Bakit ka nadi-disturb? Dahil ang taas ng pride mo. Hello? Kaya pag ako nagpipreach dito, transformational. Hindi ho kayo sasantuhin ng pulpito ng gospel. Kasi hindi tayo pwedeng mambola ng tao because the gospel is to transform your heart. Kaya sabi ko sa inyo kanina, salamat binabago tayo ng Lord. Yung dating mayayabang at mga makang Herodes ang ugali, ngayon banal na at mababait na. Salamat sa GFCF family. Buti na lang may ganitong simbahan pa no? Kasi ang simbahan ngayon, bobolahin ka na lang Yayaman ka, gaganda ka, ganda buhay mo. Puro prosperity, hindi tayo prosperity rito. Reality tayo rito. The Word of God will inflict you and afflict you because you are too comforted of your sins. But those who are afflicted because of your low self-esteem, God is about to comfort you. May trabaho ang gospel. Bakit nadidisturb si Herodes? Ako yung hari dito, tas may papalit sa akin. Ano ka, hilo? Ako yung boss dito, tapos may papalit sa akin. Ako sacho dito, tas may papalit sa akin. Huwag ganyan. Hindi pwede sa akin yan. Tatarayan ko yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi kita papalitan. Ikaw yan. Kasi natatakot tayo para papalitan yung buhok natin Di ba? Oo. Natatakot tayo na may papapil na sa papel natin.
Natatakot tayo yung ating crush makukuha ng iba. Natatakot tayo dahil yung beauty natin mapatalbugan. Herodes ka, pagka ganyan. Herodes. Si Herodes disturb eh. Hindi na lang ma-enjoy. Ay, the new king has come, the real Messiah, the real king. I supposed to bow down before that real king. I am just only a officer in charge here. Hindi ako real king. The real king is coming, and his name is Jesus. He's already born in Bethlehem. I need to know him and find him. I'm going to there to worship him. Kaya kapatid, dediretso na kita. Kung ikaw ay maraming insecurity sa panahon ngayon, 2026 na, tanggalin mo na yan. Dahil ikaw ay ikaw, unique ka. Hindi ka pwedeng i-compare sa iba. Yung ganda mo at kakayahan mo, wala yung ibang yun. Ikaw lang yan. Kaya celebrate yourself. Do not celebrate others' ability and identity because you are unique, created by God according to His image, perfectly and wonderfully made by Him. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang maiinggit, ha? Kita mo, napaka-inggitera talaga niyan, eh. Pupunta lang dito sa church, titignan niya kung sino yung magagandang suot doon. At maghahanap ng bagong passion para next time magagayahin niya at paglalagpasan niya pa yung beauty nun. Sa totoo lang. Oh, ayan po, bakit ka disturbed? Why are you alarmed? Why are you worried? Why are you depressed? Because somebody is going to take my place. I don't want to happen that in my life. Because I am the number one. I am the head. I am not the second termer. Ako yung una, hindi ko pwedeng, pangalawa lang ako. Herodes ka talaga eh. Tuloy ang usapan. Then Herod called the Magi secretly. Mga brad, dali kayo, usap tayo. And found out from them the exact time the star had appeared. What is the exact time and the exact location of the place where that stars appeared? I would like to know. Please tell me. You are the wise men. You know the geography and earth science. You know the constellation and astrology and astronomy at the same time. You know the history and the prophecy. I would like you to search and find it for me. Utos ng hari yun, ha? Dapat sumunod sila. Hindi pwedeng di sila susunod doon. They are people from other countries, nagbigay ng courtesy call doon sa palasyo. Ang dami nila, they are caravans, riding on the camel. From Persia to Jerusalem, almost 2,200 kilometers by travel. They travel, wala silang Shinkansen noon. Kahapon galing ako ng Yamagata, Christmas party ng church natin doon. From Tokyo hanggang Yamagata, 3 oras lang, Shinkansen. Ano kaya, sabi ko sa mga kapatid ron, lakarin ko kaya ito hanggang doon sa Tokyo hanggang dito. Ilang araw kaya bago dumating si pastor. Ang layo nung travel nila, mga brother, sister. Diyan ka lang nakatira sa Gutano, hindi ka pa maka-attend dito sa Umeji ba? Lapit-lapit ng church. Taga ni Siaray ka lang. Pastor, ang layo eh. Ang layo ng pinuntahan nito mga taon to eh. Now, Herod wants to know the place and the position and the location of the child. Kinausap yung tatlong magi, yung mga magi, hindi naman sila tatlo. Herod sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me. So that I too, ano daw gagawin ni Herodes? Ano daw gagawin niya? Maraming Herodes, worshiper. Totoo ba mag-worship si Herodes dyan? Totoo ba yan? Ha? Totoo bang worshiper tong Herodes na to? Yung intention ba, totoo ba yung intention yung hari? Sabi niya, hanapin nyo ha, pupuntahan nyo rin. Pag nakita nyo, sabihin nyo sa akin, balik kayo rito ha. At pupuntahan ko rin siya, mag-worship din ako doon. Ha? Galing no? Galing ng plano ni Herodes, di ba?
Maraming ganyan sa church. Pupunta ako doon, bakit? Maraming mabebentahan ng alahas ngayon doon. Oy, tinatamaan na naman si Pastor. Ayan ka na lang, Pastor. Tinitira mo naman yung mga jewelers dito eh. Ano ba ang intention mo? Bakit ka magwo-worship? To really know God? To be taught by the Word of God? To be transformed by the power of the Spirit? To be conformed to the image of Christ? What is the intention of your worship? Come on, church, talk to yourself. Yung iba talaga, hindi naman worshiper. 30 taon ng Kristiyano, hindi naman talaga marunong sumamba eh. Pupunta lang sa church, maghahanap lang kung ano yung pangit sa church. Maghanap ka lang doon sa Weno, maraming pangit doon. Yung mga unggoy doon, marami. Ba't naman ito magturo itong pastor na ito? Para tinatamaan talaga ako. Kaya nga kita tinuturuan para tumino ka eh. Di ba? Kasi ako unang tinuruan itong turo na to eh, bago kayo eh. Binugbog sarado ako nito. Sabi ko, Herodes pala ako ah. After they have heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them. Imagine niyo, it is a phenomena. The star is moving and the star is stopping. Galaw ho ng Diyos yun. It is not a planetary alignment or movement. It is a move of God. The theological explanation about the star's moves is God guiding these people in order for them to find where Jesus was. Until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, look, when they saw the star, anong nakita nila? They were what? Overjoyed. Alam niyo ba ibig sabihin ng overjoy? Nung unang nakita mo yung crush mo, anong pakiramdam mo? Nanginginig pa. Ano yung pakiramdam mo yung unang nakita mo yung cute na asawa mo? Na-overjoy ba kayo? Sa kayo na-overjoy? Pag marami kang pera, overjoy ba kayo? Ha? Anong pakiramdam ang overjoy? Ha? Hindi mo ma-explain yun eh, over eh. Yan ang gusto kong maranasan nyo pag Pasko, hindi ng Pasko, araw-araw ng buhay nyo. Pag nakilala mo si Jesus, overjoy ka! Hindi ka pwedeng hindi masaya. Ang taong nakakilala sa Diyos ay laging masaya. Kahit walang pera yan, kahit walang syota yan. Masaya yan. Bakit? Kasama mo ang Diyos. In His presence, there is fullness of joy. Star pa lang nakikita nila, hindi pa yung bata, star pa lang eh. Hello? Andiyan pa ba kayo? Star pa lang yun. Ay, how much more? Di ba? Pag yung boyfriend mo galing ng abroad, dadating na, aeroplano. Nakita mo pala yung aeroplano sa kanya, nagtatatalong ka na eh. How much more mismo yung tao? Pagbabarong sa aeroplano, yayakapin ka. Di overjoy, di ba? Pero iba tong overjoy na to. Galing sa espiritu tong overjoy na to. Kayo, joyful, happy kayo pag marami kayong kare-kare sa kapagkain at pera at marang gintot kayamanan. Pag wala na yon, lonely na kayo. Pero yung joy galing sa loob. Kahit wala kang bagay sa paligid at anong tao dyan sa paligid mo, dahil ang Diyos sumasayo, masaya ka! Sabi mo sa katabi mo, masaya ka ha? Kita mo, ang lulungkot ng mukha, parang lagi walang... Ano ba naman ito mga Kristiyano, ang lulungkot ng... Alam nyo po, yung pastor nyo, ang pangalan Ronnie, sa Hebrew word means, my joy and my joyful song. Kaya pala lagi kong joyful. Gusto ko magseryoso, natatawa pa rin ako eh. Gusto ko magdrama, comedy lumalabas eh. Sabi kong buhay ko, ano ba naman klaseng pagkatao to? Sabi ng nanay ko, masayahin bata ka. Gusto kong gayahin yung asawa ko, yung seryoso lagi, gano'n. Hindi. Comedy lumalabas sa buhay ko, comedy. Sabi ng Lord, ayan ka, tinawag kita dyan, ganyan ka na lang.
Para yung mga taong tuturuan mo masasaya. Hindi malulungkot ang mukha. Nakakatanda yun. Sabi nila, Pastor, ilang taon ka na? Mukha ka lang 42 ah. Sabi ni Buyon. Bakit? Wala akong stress eh. Pag na-stress ako sa asawa ko, tinatawag ko na lang si Lord, you are my joy. Ayan lang. Mali. Si Mami na-stress sa akin. Wala kami stress. Masaya kami. Kahit nag-aaway kami, masaya kami dyan. I love you. Sabi mo sa atay mo, I love you. Masaya ba kayo? Overjoy ba kayo? Pasko na. Hallelujah, oh. Kaya ang lungkot ng ng mensahe natin ate, overjoy eh. Hindi ko nga ma-explain tong overjoy nito eh. Hinahanap ko sa dictionary, parang ayaw tanggapin ng ChatGPT yung explanation. Hindi ma-explain, superlative eh. The higher among the highest eh. The more among the most and the best, better among the best eh. Overjoy eh. Amen? Inexplainable eh. Nung nakita lang nila yung star, super saya na nila eh. Eh ikaw, wala ka pang star nakikita. Malungkot ka na. Pero pag nakikita niyo yung superstar niyo, tuwan-tuwa kayo. Giliw na giliw kayo, nagtitili kayo. Hi! Nakita nila yung star, overjoy, mga brothers, sisters. Eh how much more, ano kaya yung pakiramdam nila? Si Jesus Christ mismo, nakaharap nila. When you see Jesus Christ face to face, you cannot explain the experience. You are going to behold the King. Lord Jesus, it is you. I am embracing you. When you reach heaven, that is real heaven. Jesus is so beautiful. The presence of Jesus is so beautiful. Alam niyo, pagdating niyo sa langit, yayakapin kayo ng Lord, iba pakiramdam. Yun ang tinatawag na ecstasy. When you behold the child of God, when you hold the Lord of Lords and the King of Kings face to face, you are going to embrace Jesus Himself in heaven. What is the feeling? Come on, talk to you. Come on. See you, Lord, my sweet Lord. I really want to see you. Do you want to see Jesus? Are you seeing Jesus and experiencing the real Jesus? Worship, it has no meaning if you do not have the real encounter to the real Jesus. Probably you are experiencing a wrong Jesus. Kristo dun sa sabong, probably ang kilala mo. Hindi yung tunay na Jesus. Ayun ang pangalan na lang ng Lord, kikilabutan ka na eh. The name above all name. The sweetest name of all. The angel said to Joseph, do not be afraid to take Mary as your wife because what she conceived in her womb is from the Holy Spirit. And you are to give birth to a son and you have to give him a name, Jesus. Because he going to save his people from their sins. Meaning, Emmanuel, God is what? Kasama natin dito si Lord. Pakita mo, nag-overflow tayo dito every Sunday. Kasi naintindihan natin ang worship eh. Kasi pag hindi nyo na-encounter ang totoong Jesus, tatama rin kayo mag-church. Walang kwenta ang church sa inyo. Ang makikita nyo sa church, yung mga chismos at mga mapapangit na kilay mga babae doon. Hindi nyo nakikita si Jesus. Pero pag naka-encounter ka ng totoong Jesus, si Jesus Christ ang pinupunta mo sa church, wala kang pakialam sa mga pangit na katabi mo dahil ikaw ay maganda. Ewan ko na lang kung hindi ka pa tumino, ang tagal na tayo magkakasama sa Panginoon eh. Sa totoo lang eh. Hindi mo pa naintindihan talaga ang gospel eh. You are not really experiencing the real joy in Jesus Christ. Kaya ka nag-church, wala ka na magawa sa bahay. Pastor, wala kang magawa sa bahay. Makapag-church nga muna.
Hindi nyo na-experience. Ang layo ng pinuntahan nitong mga lalaking to. Galing to sa Far East. Nag-travel ng camel. For almost a month, ni-research ko, aabutin ka ng 4 na buwan, maglalakad yun from Persia to Israel. Ang bagal pa ng mga camel. Ilang desert storm, ilang bagyo sa disyerto dadaanan nila bago marating tong the greatest gift of all mankind. Jesus Christ, the Messiah, is born in Bethlehem. On coming to the house, they saw the child with his mother, Mary. And they bowed down and worship him. Sino worship? And nandun yung Mother Mary. When I found myself in times of trouble. Bakit si Mother Mary ang dumadating? Pag may trouble tayo. Nandun si Mother Mary, di ba? They bow down and worship. Sino worship? Eh, kaya yung Pope ngayon sabi, Jesus is only the one to be worshipped. Si Mary, ginamit lang ng Lord yung para ilagay yung baby Jesus doon sa kanyang sinapupunan kasi magkakaroon siya ng incarnation. Dapat magdumaan si Jesus Christ sa biological process of pregnancy ng 9 months. Hindi yung bigla na magkakaroon siya, dadang, I'm Jesus. Ano yun? Nagkatawang tao nga, di dapat dadaan doon sa tao. Amen? Sino worship? May mga, excuse me dun sa mga Mary worshiper, ha? Mary is just an ideal Christian. He is not to be worshipped. She was just an instrument of God in order for the child of God to be incarnated into flesh. Sino worship ng mga wise men? Then they opened their treasures and presented him what? Gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream, ito na, pinag-uusapan namin dun sa mentoring. Sino dito nakakapanaginip ng pera? Puro pera lang napapanaginip mo dahil wala akong pera, pastor eh. Kasi po, yung taong gutom nakakapanaginip, ano napapanaginipin niya? Hamburger. Kaya ka nagkakaroon ng panaginip, meron kang intense desire na hindi nagkakaroon ng realization. Ito pong dream na to ay warning galing sa Espiritu ng Diyos. Having been warned in a dream not to go back to Herod. Bakit? Eh, di ba worshiper yung Herod, di ba? Sabi ron, magwo-worship din daw eh. Tapos winarningan ng dream. Sino nag-warning sa kanila? The Spirit of God. Huwag na kayong bumalik kay Herod, natutulog, halimbawa 3. O 3 hari, halimbawa ito si Melchor, si Gaspar, si Baltasar. Yun daw ang 3 eh. Hindi naman, wala naman sa Bible yung pangalan nun eh. Ano ba, ito lang na naginip. Huwag na kayong babalik kay Herod. Kasi papatayin yung baby Jesus. Yung 2, hindi nakapanaginip. Babalik na sila doon sa bansa nila. Sabi nito, iiba tayo ng ruta. Huwag tayong babalik sa Jerusalem dahil may sa mga plan ni Herodes doon sa bata. Sabi naman 2, ano ba naman, layo-layo ng ikot pa tayong Transjordan, doon tayo doon para shortcut. Sino mananalo pag nagbutuhan? 2, 1. O di mag-aaway ang tropa na yan. Kaya lahat ng taong kinakausap ng Holy Spirit, dapat kinakausap din yung isa. Hindi lang ikaw. Kaya maraming conflict sa churches kasi hindi na nanalangin ang mga tao eh. Pastor, dapat ang carpet kulay pula. Sabi naman ng mga elders, hindi, dapat puti. Nag-away pa, nagsambunutan pa sila. Carpet lang. O di pagsamahin natin yung carpet, yung pula sa kaputi, di magiging pink, ayan, nakapink si pastor, walang away. Kasi yung Holy Spirit, hindi naman magsasambunutan yun eh. May Holy Spirit ka, may Holy Spirit ka, may Holy Spirit ka, at nagsusuntukan kayo. Kaya pagka maraming away-away sa church, hindi Holy Spirit ang kumikilo sa puso nyo. Emosyon nyo. Kaya nung winarningan sila, silang lahat nagkaroon ng revelation. Kaya sabi nila, mga brother, hindi tayo babalik kay Herodes. Bakit? Pag bumalik tayo doon, sabi mag-report tayo, di ba? Pipilitin tayo magsalita doon, nasaan bata? Nakita nyo ba? Sir, ano sabihin natin? Magsalita kayo. Guard, putulan ng ulo to pag hindi nagsalita itong mga to.
patay sila doon. Sigurado, pepersen sila ni Herodes. Nasaan ang bata? Nandun po kila Tespo, nandun po sa, nandun po sa Umeda, nandun po nagtatago. Sabi, Magi na to, tell the truth. Where is the child? They will be forced to tell the truth. That's why God warned them not to return to Herod because they will be in danger. Kaya kayo, pag kayo binibigyan ng Lord ng revelation sa panaginip man o vision o dream, at may warning sa buhay niyo, huwag na kang tumuloy. Nakapanaginip ka na, tumuloy ka pa. Pastor, nanaginip ako, bakit? Yun ang liligaw sa akin. Hindi ko alam kung ano mangyayari daw sa akin pag siya na pangasawa ko eh. Pero mayaman sa kagwapo eh. Pinilit pa rin! Ayun, punching bag ang mukha niya. Winawarningan ka na nga ng Holy Spirit sa mga bagay. Nakipag-usap ang Holy Spirit hanggang ngayon ha. Even in dreams and vision and impressions, kinakausap ka. Pastor, dito ba ako atin ng church? Ano sabi ng Holy Spirit? Dito daw ho eh. Talaga, narinig mo ba? Opo. Liwanag eh, napangihipang nga pa nga kita eh. After 5 months, inaaway ako. Sabi ko, galing ka ba sa Holy Spirit o galing ka sa Satanas? Sana galing ka. Kala ko galing ka sa Holy Spirit, naging demonyo eh. Alam niyo, pag galing sa Holy Spirit ang impressions, hindi ka mamaliin. Hindi ka guguluhin. Hindi ka lilituhin at hindi ka pahihirapan. Si Satanas lang ang pagpapahirap sa'yo. Amen? O nung bumalik ba? Hindi nga sila bumalik eh, dahil they return to their country by ano to? Lakas nyo. Sabihin mo sa katabi mo, mag-iba ka ng daan. Nasa dating daan ka pa eh. Mag-iba ka na ng... May natututunan ba kayo rito? Parang, Pastor, wala ako natutunan, pinagsasampal mo lang ako. Okay na yun, natuto ko na rin nun. Kasi mababago ka dun eh, pag nadisiplina ka eh, di ba? Kaya mas gusto ko yung ganitong preacher eh. Ayoko yung preacher ng bobola eh. Sabi ko doon sa pastor, turo nyo, kahit masakit. Kasi titino ako sa inyo eh. Ang pinaka-paborito kong professor sa UST, hindi yung mga nang lolo kong professor ko eh. Yung yung tawag namin si Hitler. Galit na galit sa akin yun. Pero sabi ko, alam mo ma'am, sa lahat ng professor dito sa UST, ikaw ang paborito ko eh. Bakit? Ang dami kong natutunan sa iyo eh. Doon sa mga ibang professor ko, nilolo ko lang ako eh. Pero sa iyo talaga natuto ko mag-aral, naging madisiplinado akong tao eh. Sabi niya, okay ka. Magiging leader ka. Sabi niya sa akin. Yung mga taong nang bobola-bola sa inyo, meron lang gustong kunin sa inyo yun. Walang magandang plano sa buhay niyo yun. Pero yung taong dinidisiplina kayo, kahit nasasaktan kayo, may malasakit yun dahil gusto niya hindi kayo mapahamak at gusto niya gumanda buhay ninyo. Kaya palakpakan niyo yung mga mentor niyo. Amen? Winarningan tong mga magi. Nakinig ba sila dun sa warning? Siyempre, umiba sila ng daan eh. When they had gone, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Tignan niyo mabuti ha. Nanaginip yung mga magi, nanaginip din si Jose. Bakit? Isa lang kasi ang agenda ni Satanas eh. To kill the baby so that salvation will not be fulfilled. Lahat tayo maimpyerno. Hindi matuloy ang plano ng Diyos kay Kristo Jesus sa bata. Appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape to... Stay there until I tell you, for Herod will seek and is going to search for the child. To what? That is the intention of the enemy. Alam ng Diyos ang simula at katapusan mo. He knows the beginning and your end. Kaya kung may pinagdadaanan kang nakakatakot at mahirap ngayon, ni-orchestrated ng Lord ang buhay mo para pagdating ng dulo, ikaw pa rin ang ligtas at safe. Because God is always working for the good to those who love Him. Nakaplano na yan eh. Akala ni Satanas mabibigo niya tayo. Hindi tayo kayang talunin ng impyerno. You are victorious. You are successful in God. You are a powerful child of the Most High God. And the plan of God will be fulfilled in your generation. Matutupad ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka kayang kunin ni Satanas. Tandaan mo yan, anak ka ng Diyos, di ba? Lagay mo sa utak mo, God's plan shall be fulfilled in my life.
Kaya lang, kung meron kang plano, labas sa plano niya, sorry ka na lang. Mabibigo ka lang talaga. Ang dami mong plano, di ba? May plano si Joseph sa si Mary. Sabi niya, dito kami sa Bethlehem. Dito ako magbi-business ng carpentry. Tapos bigla mo kami papunta sa Egypt. Wala kaming kakilala doon. Ang layo pa noon. Ba naman yan, Lord? Ano ba naman yung mga planong yan? Pumunta kayo doon kasi delikado ang lagay ng mag-ina mo, pati ikaw. Titigpasin kayo ni Herodes. Ganun ba, Lord? Sige na nga. Ay iba, hindi nakikinig eh. Kaya napapahamak tayo. Ha? Jesus said, my sheep hears my voice and I know them. And they follow me and they shall never perish. John 10:27. Kasi hindi tayo marunong makinig sa Holy Spirit eh. Ang daming disaster mga Christian dito sa Japan. Bakit? They do not listen. Even churches and pastors, they do not listen to the voice of the Holy Spirit. Nung kukunin natin tong building, sabi ko, Lord, Mike, kukunin ba natin tong building? Pastor, sugod tayo. Teka muna, hindi ko pa naririnig ang Holy Spirit eh. Hindi nag-pray ako. Sabi ng Holy Spirit, kunin mo na. Lord, ano naman to, kunin mo na. Pandemic ngayon, wala nga churches, walang tao, wala tayong pera eh. Mas naniniwala ka pa dun sa budget mo kaysa sa budget ng langit eh. Ako nga yung financer mo, di ba? O, di nakuha natin. Eh nga, we are planning to move to another bigger place kasi lagi tayo siksikan dito every Sunday. Bakit? Nakikinig tayo sa Espiritu kung anong direction niya. Siya ang director ng simbahan niya. Jesus said, I will build my church. Hindi si pastor. Si Lord nagbibuild nito, hindi ako. Kaya yung buhay nyo, ipatayo nyo yan kay Lord. Huwag kayong magtayo niyan. Dahil pag ikaw nagtatayo ng buhay at ng plano mo, babagsak din yan. Kasi wala si Lord dun eh. Sinubukan na ng mga tao yun ng Tower of Babel eh. Giniba lang ng Lord eh. Ang taas ng ambisyon mo kasi wala naman si Lord sa ambisyon mo. Ano ang ambisyon ni Herodes? Manatili siya sa posisyon. Sabi ng Diyos, lahat ng autoridad ay hawak ko. All authority in heaven and earth is in my hand. Therefore, all leaders of this world submit and bow down before the name above all name. And that name is Jesus Christ. Ano ginawa ni Herodes? Ha? Papapatay daw yung mga bata. Dito nag-iskapo ngayon tong mag-ina, mag-ama, doon sa Egypt. Nakita nila doon sila Brother Jeff, siguro sa Egypt. Hindi ba si Brother Jeff? Mukhang Egyptian daw si Brother Jeff. Hindi, gwapo yun eh. Doon sila sa Egypt tumira. Tingnan nyo mabuti. Hindi pa tapos ang istorya. He got up, took the child and his mother during the night, and left for Egypt, where he stayed there until the death of. Tignan nyo, when God guides you, He will tell you the exact place and the proper timing. Hindi ka lilituhin ng Diyos kung kailan ka tutumbukin at saan ka papunta. Alam ni Lord yun. Yung iba nagtatanong, Lord, sino po ba mapapangasawa ko? Ito bang katabi ko o yung kabila? Hindi ka lilituin ng Lord. Madali mo maintindihan kung sino papakasalan mo. Ano pag-aaralan ko, Lord? Engineering ba o medical science? Eh, mahilig kang kumalikot ng makina tapos magdodoktor ka. Kakalukutin mo, bito ka ng tao, di patay ka agad yun. Ang dali namang intindihan ang leading ng Holy Spirit, hindi naman magulo yun eh. Ikaw lang magulo sa utak eh. Ang dami mo kasing options eh. Bakit tayo naguguluhan? Ang dami nating options sa scroll. Hindi ka makapokus sa isa. Ang dami mong scrolling eh. Yan ang mali ng social media. We are now given up options, thousands and billions of options, not to identify the real focus of life. Kaya hilo tayo. Amen? We are bombarded with so much information. This is the generation, an overload of information. Kaya wala tayong real formation. Wala tayong focus formation. Kaya hindi tayo ma-form. Disinformation tayo and deform tayo. Si Joseph, nakinig. Isa lang pinakinggan niya. Eh, kung nakinig na naman kay Maria yon. Ano ko ba naman, Jose, kakapanganak ko lang eh. Bibiyahe na naman tayo. Naalala mo, nung buntis ako, biniyahe muna na naman ako. Ngayon, biyahe na naman. Puro na lang tayo biyahe. Nakakapagod na itong buhay natin. Siguro, kung ikaw si Maria, umaangal ka na eh, no? Wala naman niya, kapapanganak ko lang, lakad na naman. Eh, wala tayong magagawa. Yan ang plano ng Diyos sa atin eh. Bagobunto tayo eh. Do you understand Tagalog? English pa, may English pa tayong ano rito eh. Now, anyway, this is the English version is written in the screen. Travel sila, ano sabi doon? Where he stayed until the death of Herod. So, was fulfilled
that what the Lord has said through the prophet, out of Egypt, my son, I called my son. Tapusin ko na. When Herod realized, listen, when Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was, ano daw? O yan, nagwala na. Nagharimintado na si Herodes. Naguyo siya ng mga matatalino. Matatalino yun, wise man yun, hindi magpapadaya yun. Ang matatalino, nakikinig sa Holy Spirit. Hindi sumusunod sa Herodes. They decided to obey God rather than to report to Herod. Why? Herod has a bad intention to kill the child, but God, the Father, has an intention to use the life of Jesus to be our Savior of the world. He gave orders to kill all the boys in Bethlehem, in its vicinity. Tignan nyo mabuti, masyadong madugo ang unang Pasko. Ito yung Jerusalem, ito yung Bethlehem, merong mga parating barangay dyan sa gilid. Ha? Sabi ni Herodes, lahat ng bata rito, 2 years old pa baba, tigpasin nyo, patayin nyo. Pati yung mga karatig barangay, kasi baka tumakbo lang sa gilid ng barangay si Jose sa si Maria, baka nagtago lang doon eh. Patayin na rin lahat yun. Ilang bata ang patay? Hundreds. Imagine with me, bloodshed. Because of an insecure king. Pinatulan, bata ang kaaway mo, pinapatulan mo. Accordance with the time he had learned from Magi. Hoy, ang sakit nito, ha? Masakit itong nangyari to. Anak mo, cute na cute to, bata, tapos aagawin ng sundalo, titigpasin sa harapan mo. Pag pumalag ka, ikaw papatayin. Listen to me, children. Kayo, mga bata pa kayo. This is what the Lord says in Jeremiah 31:15. A voice is heard in Ramah, mourning and great weeping, Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more. Nangyari yung hula na talagang itong Herodes ay handang kitilin ang buhay ng mga babies para masigurado niya walang papalit sa trono niya. Ganyan ba kayo? Handa kayong pumatay para hindi kayo malagpasan? Hindi nyo mapatay physically, pero pinapatay nyo ang karakter ng tao. Chinichismis nyo at sinisiraan nyo para bumaho at pumangit ng image ng tao para ikaw ay gumanda. Kaya sabi mo sa katabi mo, itigil mo na yan. Kita mo, hindi pumalag. Dahil matino na yan, hindi na chismosa yan eh. Kasi kung chismosa, titignan ka na masama yan eh. Hindi ako yun, ha? Sana yung kaibigan natin, hindi sana yung preaching ng pastor, para sa kanya yun, di ba? Yung mga insecure, ha? Wala kayong kahinatnan sa buhay. Hindi kayo pagpapalain ng langit. For God resists the proud and give more grace to the humble. Ang nagmamataas ay, ang nagpapakumbaba ay, paulit-ulit na lang turo yan. Hindi pa rin makita ang kapakumbabaan sa mga tao. Nandun pa rin ang taas ng kilay. Bakit ba yung fried chicken na yan, hindi na lang ikintaki na yan, no? Sa totoo lang, ano kaya mapapala niya? Iyabang-yabang ng mamaya kunin ka na ng Lord, tapos na lang yung pinagyayabang mo eh. Hindi ho ba yun, nanay, di ba? Kaya humble lang kayo, lalo kayong bibless ng Lord pag mababa ang loob nyo, mabahabagin kayo. So therefore, sino ang tunay na worshiper dyan? The wise men or the Herodians? Pag sinabing Herodians, yung mga sumusunod kay Herod. The wise men or the Herodians? In conclusion to the conclusion of the conclusion. Kanina pa ako nagko-conclusion, di pa ako makaka-conclude eh. Ang challenge ko sa inyo ngayong Pasko, tunay ka bang sumasamba sa totoong Diyos na kilala mo? The responses to Jesus, Herod became agitated, fearful, full of hatred, hostile,
will not have anyone challenge his right to rule his own way. In other words, selfish. Narcissist. O, nauso yung salitang narcissist, di ba? Kaya nauso yung mga selfie. Sarili ang gustong itaas, ayaw bumaba. Yung mga magi naman, mga religious leader naman, wala lang pake. Pero yung mga magi, with humility, they humble themselves before Jesus Christ and bow down and worship Him. Hindi mo pa nakikita si Lord siguro, kapatid, no? O nakakakilala. The Herodians are hostile to the gospel. The religious leaders of Jesus' times, they don't care. I don't care. They are the I don't care people. Ano kung dumating siya? Basta meron kaming batas. We are following the law of Moses. We have the temple. Kaya sabi ng Lord, sa akin yung templong yan. On the third day, tatayo ko yan. I am what I am. If you refuse to accept who am I, you will perish. You cannot be saved by your law. I am God who came into your life by grace. Through faith, you shall be saved. The Magi, with humble spirit, bow down and offer their gifts. The best gift they offer to Jesus. The best gift you can offer to Jesus this Christmas is your life. You are golden in heart. You have the incense of prayer, and your life is to be sacrificed as a meal to be preserved for the coming Messiah. Kaya ikaw ngayon ay china-challenge ko. Kung hindi ka pa Christian, meron ba hindi Christian dito? Meron ba rito mga member ng Church of Satan? May mga mangkukulam ba dito sa grupo natin ngayon? Mga aswang? Mga espiritista, mga kumukonsulta sa mga demonyo. O kung meron ka niyan, manalangin tayo, sabi mo, let's bow down our head and close our eyes. Sabi mo, Panginoong Yesus, ayokong maging Herodes. Ayokong maging mataas. Nagpapakumbaba po ako ngayon sa iyong harapan. Ibinibigay ko ang aking buhay. Wala man akong ginto, insenso o mira. Ako ang buhay. Ito ang buhay. Inaalay sa iyo ngayon. Ang aking kaluluwa, ang aking espiritu. Lord, I offer my life to you. My Savior, my God, my King, and my Lord. You are the real God, the real King, the Almighty One. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Naging makasarili, wala bang iniisip, kundi ang sarili lang. Panginoong Yesus, ako'y mabubuhay para sa iyo at para sa iyo lamang. Mula ngayon, Panginoong Yesus, sinusuko ko sa iyo ang aking buong buhay. Ito pong aking dalangin sa pangalan mo, Yesus. Amen. For none of us lives for ourselves alone. None of us dies for ourselves alone. If we live for the Lord. If we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. For this reason, Christ died and returned to life, so that He might be the Lord of both dead and the living. Mabuhay ka't mamatay, kay Lord tayo. Papunta lahat tayo sa langit. The Bible say that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Hindi ka ba magiging masaya niyan? Papunta ka na sa langit. Kahit wala kang pera dito, taga-langit ka. Kesa naman yung maraming pera, papunta naman ng impyerno. Mas masaya ka doon. Kaya there is a joy, the reason to be rejoicing because your name is written in the book of life. Palakpakan nyo sarili nyo. Believers of God, joy to the world. The Lord has
Palakpakan natin si Jesus. Tapos na ako. Kayo naman. Praise God. Hallelujah. Thank you po, Pastor, for the wonderful Word of God in this morning. Hallelujah. Are we blessed? So, it's now time to return to the Lord and His kingdom, the blessing He has continuously and graciously given to us. Our verse for today is from Matthew 11, verse 28. Sabi po dito, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Alam ko pong kabisado ng lahat ito. Napakaganda po ng paanyaya ni Jesus Christ dito. Hindi niya po sinabing, lumapit tayo when life is easy. Kundi sinabi niya kapag napapagod, nabibigatan, at may mga burden tayo sa buhay, lumapit tayo sa Kanya. And honestly, minsan po sa area ng finances tayo madalas mag-struggle. Amen po ba doon? May mga bills, may mga obligation, nandyan si Judith. So minsan po sinasabi nung iba, "Sister, marami na nga akong bayarin. Magbibigay pa ba ako sa gawain ng Panginoon?" Parang mas nawala naman ata ako lalo. But that is wrong. This is not the principle of God. Sino po yung nakakaalam dito nung deep well o poso? Yung pong mga nasa taga-probinsya. Amen. Hindi po ba? Alam niyo po, ang poso, kapag ka po tuyong-tuyo at wala nang lumabas na tubig, nilalagyan po ito ng pasalubong. 1 galon or small amount of water na ibubuhos mo dun sa poso. And then after pong ibuhos yung kaunting tubig na yon at binomba mo yung poso, the water comes out. It's not just 1 gallon, but overflowing, more than enough, and unstoppable. So, ganun po ang prinsipyo ng ating Diyos sa giving. Hindi niya po hinihingi lahat ng nasa atin. Ang hinihingi niya po ay pusong lumalapit, nagtitiwala, sumusunod, at masayang nagbibigay sa kanyang gawain. Kahit pa may mga burden tayo sa buhay. And in that simple act of trust, the blessing begins to flow. At kapag nagbibigay po tayo sa Diyos, hindi po ito added pressure or added burden. Because every time we give, we are basically saying to the Lord, "Lord, whatever amount I can offer to you today, I believe you will pour out something greater." Kaya mga kapatid, our God is not a barren well. He is the deep well who never runs dry out. So, as we give today, isipin po natin para tayong naglalagay ng small amount of water sa poso at hindi po ito kawalan sa atin. Kundi this is the key that opens the overflowing and unstoppable blessing of our God in us and in our loved ones. So, glory to God. Hallelujah. Ushers, please. So, para po sa ating mga first-timers, we want to welcome our first-timers. Sina Sister Jenny, Sister Maria, Sister Loy, Brother Nagash Hashi, Sister Nicole, Sister Rem Yama, Sister Yasaku Yoshiyuki, and si Brother Joseph. Sige po, palakpakan po natin sila. At welcome to GFCF Church, GFCF family. Welcome to Family of Christ. God bless you and God loves you so much. Tulad po ng sinabi ng ating pastor kanina. And announcement po, after our service, we will have short year-end workers meeting with Mommy. So, maiwan po ang lahat ng ating church workers for the glory of God. So, meron pa po ba tayong announcement?
Habang umiikot po ang ating mga ushers, overflowing po talaga. And unstoppable blessing of the Lord. Hallelujah. Yan. Thank you, Lord, for the blessing. Lord, we thank you and we trust you with all that we have. We give not out of obligation, but out of love, gratitude, and faith to you. We thank you because you first gave yourself for us, for our salvation. Bless these tithes and offering for the expansion and growth of your kingdom here on earth. Bless each and every one of us. Bless also every cheerful giver today with your love, rest, and peace. We declare that all heavenly blessings are arriving now in our family, in our GFCF family, and in our loved ones. At Lord, nakita mo po, marami na po kami ngayon. At dinadalangin po namin sama-sama in united spirit, O God, na bigyayaan mo kami ng isang church, O God, na lahat kami ay makapagpupuri at makasasamba sa iyo. Salamat po, O God, dinideklara namin na ito po ay sinagot mo na at ibibigay mo in 2026. Salamat, Panginoon. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, sis, for a powerful exhortation of giving and thanks. So, Merry Christmas po ulit sa lahat. And talagang the Lord is good dahil punong-puno po tayo dito. Siya po ang nagdadala sa atin dito for His glory. So, meron lang po tayong announcement para po sa mga youth. Meron po tayong Christmas party. Next week na po ito, Sabado. Mga youth, mga anak po natin, pwede natin dalhin dito. So, we will have our own Christmas party. Masaya po yan. Marami pong games and may mga prizes and exchange gifts, okay? So, kung gusto po nyo may mga tanong po kayo, lumapit po kayo sa akin or kay Mai or sa mga youth po natin sa mga minutes sa praise and worship, pwede nyo po kami lapitan kung may tanong po kayo. Pero dito po ito sa church natin, 1:30 po yan. May pagkain din po tayo and games. So, all youth are welcome. And then, meron po tayong building update. Saglit lang po. Okay. Ayan. So, nakikita po natin. Ayan. Okay, sinamarize ko na lang po ito. Medyo nag-hang up lang siya. Wait lang po natin. Anong nangyari? Isa pa, labas ulit. Okay, medyo high-tech na po kasi tayo eh. Ayun. Praise the Lord. So, konting update lang po. Nung August, sinamarize ko na lang po, pero praise the Lord sa mga faithful pledgers at sa mga talagang nagbibigay po patuloy dahil ang blessing ng Lord ay overflowing sa atin at napupunta rin po ito sa ating building fund. So, nung August, meron po tayong Yon Jumang Nanasen. Nung September naman po, nakita niyo po, ang laki ng tinaas. May Gojui Chimang na. May nagbigay po kasi ng isang bagsakan na 8 lapad. And then noong October, ayan po, Goju Nimang. Then November, Goju Sangmang na po. So total of Goju Sangmang Hasenye na po ang nilikom natin dito. Praise the Lord! Praise the Lord! In the span of 2 years, meron po tayong nalikom na ganito kasi nag-start po tayo nung nakalipat tayo dito. No? Mag 4 years po. In the span of 4 years, ito po yung pinaprepare natin. Yung iba, Sansenyen, Nisenyen, any amount is welcome po. Para saan po ito? Para po sa next building po natin. Inuulit ko po, nakuha po natin, binanggit po kanina ni Pastor, nung pandemic to, 2021, in the midst of pandemic, nakuha po namin. By the grace of God. And sa pagtulong-tulong po natin na sa church, nalikom po natin, I think, kung di po nagkakamali, 200 lapad po yung nalikom namin in the span of 3 to 4 months. Nakuha po kagad namin yun. And yung pinaprepare natin yung bagong lugar kasi nga, malaki na, mas malaki rin ang kailangan na kukunin natin, malaki preparation. Dahil bibili tayo ng mga chairs. Yung chairs po na inupuan nyo, worth Hachimang po yan lahat, kung di po ako nagkakamali. Kulang-kulang Jumang po.
Pero syempre, ang kuko natin lugar ay kaya ng mag-capacity ng 150 to 200. Kasi ngayon lang, kung di po ako nagkakamali, 110 plus po tayo, no? 110 plus, wala pa yung kids, pati yung mga mukhang bata. Okay? 110 na. Okay, di ba? Hindi nyo ba nakikita talaga the Lord is good? Pinaparami niya tayo. So, kailangan natin ng bagong place. Okay? And I believe na as we give ourselves to the Lord, He will prepare what we need. Okay? He's the one who will provide it. Kaya, ano pang hinihintay natin? Pwede po tayong mag-join sa building pledge and amount is welcome po yan. Okay. And praise report po, meron po tayong equipment upgrades. Kung nakikita nyo itong napakalupit na speaker na yan, so 1,400 watts po yan. Malupit po yan. Dalawa po yan, worth Jumang po, Gomang yan po kasi isa. Kung nakikita nyo, lumuwag na po kami dito. Nag-upgrade po tayo kasi dadalhin din natin yan sa next natin na lugar. Okay? So, bumili din po tayo ng wireless transmitter sa mga Japanese po, mga translators natin dyan. Meron po silang bagong ginagamit and high-tech na po yan. Talagang kahit di pa nagsasalita, natatranslate na. Hindi. Hindi, malinaw na malinaw po yan. Okay? I think 18 pieces po yan. Kaya the Lord will add more, no? Ng mga Japanese natin. And yung wireless HDMI and extension wire. So, total of ni Jumang Kyusen yen. Saan po ito kinuha? Sa tithes and offerings natin. Hindi na po natin ginagalo yung building pledge kasi nga po, pinaprepare na po natin ito para sa bagong place. And I thank the Lord for His grace dahil yung sacho po niya, sa workplace niya, sila po ang nagko-coordinate para, mahalay niyo po, kung God's willing, next year, meron tayong sarili. Hindi lang renta, ha? Sarili. Gusto niyo ba yun? Sarili po, sariling building. Sariling building, walang imposible sa Lord. Di ba? Siya kasi ang may hawak ng lahat. So, all we have to do is put our trust, put our faith, and then do our part. Okay, so maraming salamat po ulit sa inyo and to God be all the glory. Okay, mamaya pa ng salita. Patas ng salita. Okay. Praise the Lord, praise the Lord. Ayan. Maraming salamat sa mga pinagpala ng Diyos. Sino po simula nang dumalo dito sa gawain ay binago ng buhay niya ni Lord? Oh, salamat naman kay Lord. May nangyayari pala. May impact pala ang gawain sa buhay ninyo. Amen. Kaya wag ho kayong mag-atubiling lumapit sa Diyos. Those who come to God will renew their strength. You will soar up your wings like eagle. You will run and not weary. You will walk and not be faint. Because God is the strength of your life. And the joy of the Lord is your strength. And the strength of the Lord will be your joy. Kaya ang Diyos lang po ang lakas ninyo, pag-asa nyo at kapangyarihan nyo. Ang Diyos lamang ang resources nyo at lahat-lahat sa buhay ninyo. Always remember that. Think Jesus, believe Jesus, live Jesus. Amen? Let's all arise. May the name of God be honored among your people. And I will declare the praise of my King in the midst of the congregation. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Let's all stand up. Let's praise God. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world. The Lord has come. Let earth receive her King. Let every eye prepare.
Oh, we will sing, sing, sing. Here is the word. He rules the earth with truth and grace. Just prove the glories of His righteousness, His love, the wonders of His love, the wonders and wonders of His love. We will sing, sing, sing. Yeah. Joy to the world. We will sing, sing, sing. I want to sing, I've got a joy. Yeah, I've got a joy, joy, joy down in my heart. I've got the joy, joy, joy down in my heart. I've got a joy, joy, joy down in my heart. Hallelujah. You have a joy. I got a joy, joy, joy down in my heart. I got a joy, joy, joy down in my heart. I got a joy, joy, joy down in my heart. Hallelujah. I got a joy, joy, joy down in my heart. I got a joy, joy, joy down in my heart. I got a joy, joy, joy down in my heart. Hallelujah. And I've got joy. And I've got joy in the morning, joy in the evening. We keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I got joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Down in my heart, I got the joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. I got a joy, and I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Got joy. I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. And whatever comes tomorrow, I got joy. I've got joy. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. I've got joy. And I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. And whatever comes tomorrow, I've got joy. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Come on, let's greet one another. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Are you ready, church? I wanna bless you. I wanna bless you a Merry Christmas. Hey, I wanna bless you a Merry Christmas. I wanna bless you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna bless you. I wanna bless you a Merry Christmas. I wanna bless you a Merry Christmas. I wanna bless you a Merry Christmas from the bottom of my heart. All right, church? Feliz, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna bless you.
from the bottom of my heart. I wanna bless you. I wanna bless you. A Merry Christmas. I wanna bless you. A Merry Christmas. I wanna bless you. A Merry Christmas from the bottom of my heart. Greetings, everyone. Let's all sit down and we will proceed to our program.